Yun ang mga sinabi ni Amy Marcos dun sa rally. Kaugnay sa kabiguan ng pamahalaan, sa pagtugon sa pangangailangan, yung tungkol sa korupsyon, pagnanakaw ng bayan, at sa lahat ng mga sinabi niya pa na negatibo laban sa administrasyon, sa kanyang kapatid. Hindi yung fake news yon. Totoo lahat yun. At ang pinapalakpakan doon, yung sinabi niya, hindi siya. Ang fake doon ay siya, si Amy. Kasi balat kayo yan ever since. Sumasakay lamang yan sapagkat initsapwera siya ng kapatid niya. Samantala, Attorney Sal, binansagan naman ng Malacanang na fake news at kwentong walang basehan ang mga banat ni Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular nga ang kanyang naging talumpati kamakailan sa Iglesia ni Cristo rally nitong Martes. Ayon sa palasyo, pampolitika lamang ang motibo ng senadora para ipilit na pabagsakin sa pwesto ang Pangulo. Si Ina Mortel sa balita. Umagaw ng pansin ang naging talumpati ni Senador Amy Marcos sa dinaluhang pagtitipon nitong Martes ng gabi kung saan muli nitong harap-harapang binatikos ang pamamalakad ng kanyang sariling kapatid na Pangulo. Sa press briefing nitong Miyerkules, sinagot naman ito ng palasyo. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Senadora Amy Marcos na isang obstructionist at gumagamit umano ng fake news para siraan ang administrasyon. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Banat pa ng palasyo, tila nakalimutan na ng mambabatas ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng mga kaalyado nito noon na pinalampas lamang umano ng senadora. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya. Ang tinutukoy ng opisyal ay ang mga pahayag ng dating Pangulo na kalaunan naman ay sinabi niya itong biro. Katunayan noong 2019, nanindigan ng dating Pangulong Duterte na hindi kailanman dapat gawing legal ang paggamit ng marijuana. Samantala sa pahayag ni Senator Amy Marcos na walang tulong na ipinapaabot ang Marcos administration, gate ni Castro na marami na umanong tulong na naipaabot ang administrasyon sa mga magsasaka. Dagdag pa ng opisyal na ang mga hirit ng senadora ay bahagi lamang ng mas malalim na planong pampolitika. Hindi lang ito pagkakalat ng fake news, paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Pero sa kabila ng tensyon sa pagitan ng magkapatid na Marcos, ayon kay Castro, walang balak ang Pangulo na gumawa ng aksyon laban sa senadora. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ang kanyang kapatid. Nasa authority yan. Nasa authority na yan kung kinakailangang imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. Ayan, Attorney Sal, doon sa balita, may sinabi si Yuse Castro na yung parang inaano niya dati sa dating Pangulong Duterte kung na siya umano ay gumagamit ng droga at nakita nga doon sa kanyang inihandang graphics na yung about sa fentanyl, Attorney Sal. Para sa kaalaman nating mga mamamayan, Attorney Sal, ano po yung masasabi ninyo doon sa part na yun, Attorney? Saka na yun, ang mahalaga sa akin yung sinasabi niya na fake news. Yes. Yung sinasabi ni Marcos Amy. Yun ang mga sinabi ni Amy Marcos dun sa rally. Kaugnay sa kabiguan ng pamahalaan, sa pagtugon sa pangangailangan, yung tungkol sa korupsyon, pagnanakaw ng bayan,
At sa lahat ng mga sinabi niya pa na negatibo laban sa administrasyon, sa kanyang kapatid, hindi yung fake news yon. Totoo lahat yun. At ang pinapalakpakan doon, yung sinabi niya, hindi siya. Ang fake doon ay siya, si Amy. Kasi balat kayo yan ever since. Sumasakay lamang yan sapagkat initsapwera siya ng kapatid niya. Pero yung mga sinasabi niya, totoo yun. Pero siya ang hindi dapat nagsasalita noon. Kasi sa fake talaga yan. Kaya wala akong panipaniwala niya. Marami nabubola yan pero hindi ang programang ito. Palagi nating itutuwid ang kamalian ng taong yan. Sumasakay talaga lang para makabalik. Nasirang-sira na dahil sa kanyang mga pagbabalat kayo. Hindi ba natatandaan nyo? Kung paano siya nanahimik, paano siya hindi pumunta sa Villamor na tulungan ang kanyang kaibigan. Nagsalita na lamang siya nung bagsak ang kanyang rating. Ganyan-ganyan ang kabalat kayo. Pero yung sinasabi niya, totoo yun. Pero siya, hindi siya totoo. Fake siya. Now, pagdating naman doon sa issue ng fentanyl, yung pong fentanyl, ay prescribed medicine para kay Presidente Duterte. Ang kaibahan. Yung akusasyon kay Presidente Marcos Jr. ay addict siya. At yun, hanggang ngayon, ay hindi niya pinasisinungalingan ng pagkakaroon ng isang test na talagang kapanipaniwala. So, yun ang kaibahan po. Ay, hindi ko naman kayo maintindihan din. Dahil binibigyan nyo ng plataforma, yan si Aling Clara. Puro kasinungalingan na sinasabi niya. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, formal na naglunsad ang pamahalaan, Attorney Sal, ng pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy bilang bahagi ng pagsisikap na labanan yung katiwalian at palakasin yung integridad, transparency at pananagutan sa gobyerno. Pinangungunahan ito ng Presidential UNCAC Interagency Committee sa pakikipagtulungan sa UP-NCPAG. Layunin ng NACS na pag-isahin ng mga anti-corruption initiatives ng pamahalaan at makiisa nga ang mga social or civil society, akademya, private sector at iba pang stakeholders sa pagbuo na isang comprehensive at konsultatibong plano laban sa korupsyon. Attorney Sal, ano pong masasabi nyo dito sa isinagawang hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon? Diyos Maria Josep. Sila nga inireklamo ang mismong administrasyon ang sangkot sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Kung papakinggan mo mismo yung mga resource persons na sangkot at sila ay gumawa lang nun kasi nautusan sila. At nakinabang na rin. Mismo yung mga kakampi. Si Saldi ko, di ba? Tinuturo sila na. Kaya puro panakip butas lang yan, mga kalokohan lang yung mga ginagawa nila. Ayan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal.